Sa punto pong ito, balikan natin ng report ng ating kasamang si Noel Talakay patungkol sa pagdinig ng Kamara sa Resolution of Both Houses No. 7 na naglalayong amyendahan ang economic provisions ng ating saligang batas. Noel? Audrey, halos mahigit 3 oras na ang hearing kaugnay sa economic amendments dito sa Kongreso at pinag-uusapan nga nila ngayon kung papaano maapektuhan ang education status ng bansa kung magkaroon ng umatuloy ang charter change. Ngayong araw, napag-usapan ng education sector ng bansa at kung paano ba ito maapektuhan kung magkakaroon ng economic amendment sa 1987 Constitution, lalo na pagdating sa mga foreign investment at pagpasok ng mga international schools sa bansa. Napag-usapan din kung paano ito makakatulong sa mga problema ng edukasyon tulad na lang ng kakulangan ng mga classroom sa mga eskwelahan. Ganyan din ang kakulangan ng mga guro at kanilang mga sahod. Naging panauhin sa nasabing pagdinig ang ilang education institution ng bansa at ilang mga mag-aaral. Ayon sa League of Filipino Students, hindi sagot ang charter change sa mga issue ng edukasyon ng bansa. Nila na dapat tutukan ng pamahalaan na ayusin muna ang budget para mabigyan ng magandang pondo ang edukasyon or education sector ng bansa. At matugunan din ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral at guro, lalo na 2% lang ng GDP ng bansa ang share o nakukuhang share ng education sector sa bansa. At ngayon, Audrey, hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang pagdinig. Kahapon, una na rin na pag-usapan ang kung paano rin maapektuhan itong education system ng bansa kung magkakaroon tayo ng charter change at matuloy nga itong economic amendment. Maraming salamat, Noel Talakay.